Hi guys, narito ang ika-53 na kabanata ng pagbalik sa nakaraan ng makapangyarihang mandirigma at strategies. Tara at simulan na natin ang kwento. Sa kabilang banda, kung isang outsider ang nagnanais ng posisyon ng City Lord. Naniniwala akong hindi lang ako ang hindi papayag, hindi rin papayag ang pamilya Snowwind, at kahit na ang ibang pamilya sa Glory City. Well played, gaya ng inaasahan. Hindi siya basta-basta. Sa isip ng City Lord. Yehan, sabi ng ating bida, iyon ang pinakamaganda. Siyempre, kung ibang tao iyon, kailangan kong turuan siya ng leksyon. Hey, bakit ka nandito pa rin? Shen Fei, sa tingin mo ba pwede kang basta-basta pumasok dito, sa banquet hall ng City Lord? Sabi ni Shen Fei, Nia Li, masyado kang lumalayo. Sabi ng ating bida, ano, kaya kang lumayo, pero ako hindi. Sheng, itinaas niya ang espada. Hinagis, binaliktad ang paghawak. Sabay tusok nito sa lupa. Sheng, sabi niya, umalis ka na, maliban kung gusto mong matikman ang aking Thunder God's Heavenly Spirit Sword. Nagulat si Shen Fei, sabay lingon niya sa kanyang ama. Nakatingin lang ang patriarch ng Sacred Family. Sa isip ni Nia Li, kahit ang City Lord ay nagpakita ng kanyang paninindigan, kaya imposibleng tulungan ka ni Shen Hong. Sabi ni Yehan, Nia Li, si Shen Fei ay isa sa mga pinakamamahal naming bisita, at hahayaan lang natin siyang guluhin mo. Sabi ng ating bida, oh, mahal na bisita. Kaya ako rin ay mahal na bisita. Pinakita ang espada. Maaaring gusto mo bang palayasin ako, young Master Han? Hindi ko pa rin maunawaan kung saan nanggaling si Nia Li, pero ang kanyang ama ay isang legend rank, at alam kong tiyak na natatakot sa kanya ang aking tiyahin. Napapikit na lang si Yehan. Habang napansin ito ni Shen Fei. Sa isip ni Shen Fei. Ano, kahit si Yehan, sa isip ni Nia Li. Matalinong hakbang, sabi ng ating bida. Nandito ka pa rin. Nanginginig sa galit si Shen Fei. Sabi niya, hintayin mo lang, babawiin ko ang pabor na ito balang araw. Umalis na si Shen Fei. Ano, umalis na si Shen Fei? Ang karakter na ito na si Yehan ay parehong tuso at maingat. Mahihirapan siyang harapin sa susunod na buhay. Kahit na siya ay mayabang dahil sa kanyang angkan, ninakaw niya ang pagmamahal ng kanyang ama. Sa isip ni Nia Li, ang kakaiba ay, si Yehan ay 3-star gold rank na, kaya bakit wala siyang balita noong huling laban? Napaka-misteryosong tao, susumpa akong makikita ko ang kanyang tunay na anyo. Tumayo na ang patriarch ng Sacred Family. Sabi niya, dahil hindi kami welcome dito sa aming pamilya, aalis na kami. Sabi ng City Lord, bakit ka nagagalit? Si Shen Hongbo ay isa lang na gwardya ng isang young master. Pero dahil iginiit ni kapatid na Shen na umalis, hindi ko siya pipigilan. Papayagan kong ihatid ka ni Yeshu palabas. Sabi ng patriarch ng Sacred Family habang patuloy ang paglalakad. Hindi na kailangan. Umalis ang patriarch na si Shen Hong ng galit. Pero hindi siya pinigilan ng City Lord. Mukhang may problema sa pagitan ng pamilya Snowwind at ng Sacred Family. Panahon na para pag-isipan ang relasyon natin sa Sacred Family. Sheng, binunot na ang espada. Sabi ng ating bida, man, ang boring pala ng piging na ito. Ziyun, Ninger, Terra na. Sumang-ayon si Ziyun. Ganun din si Ninger. Naglakad na silang tatlo. Sumigaw si Lanro. Oh, Nia Li? Aalis ka na lang ng ganyan. Napansin ito ng ating bida. Whoosh, tumakbo ng mabilis ang ating bida. Nagulat ang dalawa. Haha, nanggigigil si Miss Lanro. Sayang ang outfit. Sabi niya, damn it, ang damit na ito ay nakakaistorbo. Nag-uusok-usok pa. Gumagawa ng malaking kaguluhan, at pagkatapos ay nawawala na lang ng ganyan. Lame, sa isip ni Mr. Shen. Bakit naging padalos-dalos si Nia Li? Maaaring nakatuon iyon kay Shen Hong. Dahil sa kanya-kanyang pag-iisip ng mga tao sa nangyari, nagpatuloy ang piging.
Hinayla ni Yezang ang bawat leader ng pamilya para makausap sila ng pribado, at nagtapos lang ang piging ng hating gabi. Sinampal si Shen Fei, bumagsak siya, habang nakahawak siya sa pisngi. "Father," galit na sabi ng patriarch. "Ikaw na walang kwentang basura. Umalis ka dahil lang sinabi niya sa iyo." "Basura," nakatingin lang si Shen Fei. "Kahit na hindi mo siya matalo, sa pinakamasama ay mapapalo ka lang. Talaga bang naisip mong gagamitin niya talaga ang espada para putulin ka?" "Ako sa isip ng patriarch, ang aming pamilya ay nangingibabaw ng ilang panahon, pero ngayon wala nang isang kumpletong tagapagmana na maaaring magmana sa akin. Sa ganitong bilis, natatakot akong 100 taon pagkatapos ng aking panahon, ang aming sacred family ay unti-unting mamamatay." Sabi niya, "Paano nagkaroon ng isang walang kwentang tao tulad mo ang aming sacred family? Huwag mo nang isipin iyon. Makinig ka, sa ngayon, bawal kang lumabas. Tiyak na masusing binabantayan tayo ng pamilya Snowwind. Mas mabuti kung manahimik na lang kayo." Sabi ni Shen Fei. "Opo, ama," sa isip ng patriarch. Ang hayop na iyon na si Nieli, sinisira niya ang lahat ng aking plano sa isang kaguluhan. Noong una, ninakawan din niya ako ng malaking halaga ng pera, na nagpalubog sa aming pananalapi. Habang galit na galit si Shen Fei sa isip niya, "Xiao Ningguo at Nieli, kapag napasailalim na natin ang Glory City, tingnan natin kung paano natin pahihirapan ang dalawa." Sa isip ng patriarch, huwag mong sabihin na sinadya niya lahat ito. Kung ganoon, masyadong mapanganib si Nieli. Hindi siya dapat mabuhay. Nalipat ang senaryo. Nagte-training ang ating bida. Sa isip niya, kahit na ang Heavenly God techniques ay may mabagal na rate ng cultivation, pero kumpara sa mga pangit na techniques ng Glory City, napakabilis pa rin ito. Sabi niya, "Lumabas ka na." Lumabas ang City Lord sa damuhan. "Gaya ng inaasahan, nakita mo ang aking presensya." Sabi ng ating bida, "Isang black gold rank lang. Akala mo ba may tago niya ang kanyang presensya sa harap ko?" Sa isip ng City Lord, isang black gold rank lang. Ang batang ito ay 3 star silver rank lang. Ang kahihiyan. Napakatalas niya, nakikita niya ako. Ibig sabihin ba ay alam niya ako sa lahat ng oras noong sinusubaybayan ko siya dati? Nakakahiya, sabi ni Nieli. "So, ano ang problema?" Lumabas na ang City Lord sa pinagtataguan niya. Sabi ng City Lord, "Hi, tungkol kay Yehan. Kahit na medyo tuso ang batang ito, hindi naman masama ang kanyang ugali. Sana magkasundo kayo mula ngayon." Tungkol sa posisyon ng City Lord, nagdesisyon na akong ibigay iyon kay Zion. Sabi ni Nieli, "Well, masasabi kong tama na iyon ngayon, City Lord. Talaga bang anak mo si Zion?" Sabi ng City Lord. "Siyempre," sabi ni Nieli. "Kung ganoon, illegitimate bastard mo ba si Yehan?" Reaksyon ng City Lord. "Anong kalokohan?" Sabi ni Nieli. "Kung ganoon, bakit ayaw mong ibigay ang posisyon ng City Lord kay Zion noong una?" Nag-isip ang City Lord. Sabi niya, "Hindi mo naiintindihan ang mga alalahanin ng isang magulang." Correct. Nakatingin lang ang City Lord sa ating bida. Sabi ni Nieli, "Ano ba ang ikinababahala mo?" "Nakikinig ako." Sabi ng City Lord. "Hi, si Zion ay hindi nagpakita ng gaanong potensyal dati. Parang sa pinakamabuti, maaabot niya lang ang 1 star o 2 star black gold rank sa hinaharap. Sa antas ng paglilinang na ganoon, paano siya magiging City Lord?" Habang nakikinig lang ang ating bida, pagpapatuloy ng City Lord. "Bilang City Lord, alam kong mahirap ang posisyon na ito. Kahit mayroon akong pinakamataas na kapangyarihan, hindi ko nga maprotektahan ang sarili kong asawa at anak. Hindi ko maiiwasan ang sisi sa pagkamatay ng ina ni Zion, kaya nakakaramdam din ako ng kasalanan kay Yuner. Hay buhay! Ang pagiging mahigpit ko kay Yuner sa pagsasanay niya ay para matiyak na kaya niyang protektahan ang sarili kapag nakaharap sa mga demonyo.
Mas gugustuhin ko pang maging isang ordinaryong tao siya. Sabi ni Nia Lee. Bilang panganay na anak at direktang apo ng pamilyang Snowwind, talagang naisip mo bang magiging isang ordinaryong tao siya? Bukas ang isip mo, at walang pag-aalinlangan na itaas si Yehan sa posisyon ng City Lord. Pero matatanggap ba ng mga matatanda ng pamilyang Snowwind ang isang outsider bilang City Lord? Sabi ng City Lord, syempre naisip ko na iyon. Si Yehan ay may pambihirang talento, kung kaya niyang linangin ang sarili hanggang sa 5-star Black Gold rank, walang magrereklamo. Pero ang paglilinang ni Zion ay mabilis na umuunlad ngayon, at may katulad na pag-asa na maabot ang tuktok ng Black Gold rank. Dagdag pa ng City Lord. Iyon ay dahil sa iyo, kung hindi dahil sa iyo, hindi sana umunlad ng ganito kabilis si Zion. Nasa 5-star silver rank na siya, at maaari pang ang maabot ang legend rank sa ganitong bilis. Habang umiiwas ng tingin ang ating bida, sabi ng ating bida, well, syempre, iwanan mo ang anak mo sa akin at makakaasa ka. Hindi niya nagustuhan ang narinig niya. Sira ulong brat, iyon lang kung pumayag si Ziyun o patayin kita. O talaga ba, habang nakangiti si Nia Lee sa isip niya. Mukhang hindi na masyadong mahigpit ang matanda. Sabi ng City Lord, sa totoo lang, natatakot akong na-alerto na sila dahil sa mga ginawa natin ngayon. Siguradong malalaman ng pamilyang Sacred mula sa ating pag-uugali na nag-iingat na tayo sa kanila. Hindi ka naman mukhang gagawa ng padalos-dalos na aksyon. Sabihin mo na kung ano ang plano mo. Kahit nagpadala ka na ng mga especially iya sa pamilyang Sacred, hindi madaling magbunyag ng anumang impormasyon si Shenhong dahil sa kanyang katalinuhan. Sabi ni Nia Lee, matagal na silang hindi gumagalaw, kaya halos sigurado akong nagtitipon sila ng mga resources. Kung hihintayin natin silang maging handa, huli na para kumilos laban sa kanila. Mas mabuting gamitin natin ang impluwensya ng pamilyang Snowwind para supilan sila. Sa ilalim ng pressure na iyon, malamang nakikilos sila bilang tugon. Kapag nagpanik na sila, magiging careless sila at magkakamali. Sabi ng City Lord, first, hindi ba yun ang ginagawa natin? Pero wala nang magagawa. Ang Guildmaster ay nagbigay na sa akin ng maraming lead sa kanyang panig. Kailangan talagang dagdagan ang pressure sa pamilyang Sacred. Brat, kung sakaling talagang itulak natin ang pamilyang Sacred, may kailangan kong ipagawa sa iyo. Sabi ng ating bida, ano iyon? Kung sakaling makipaglaban tayo sa pamilyang Sacred, dalhin mo si Ziyun sa isang lugar na malayo sa labanan. Sabi ng ating bida, huwag kang mag-alala, iwanan mo sa akin iyon. Kahit magdusa ako, hindi ko hahayaang magdusa siya. Ipinakita ang buwan. Sana matupad mo ang sinabi mo. Matapos nilang pag-usapan ang mga plano kung paano nila haharapin ang kalaban, umalis si Ziyun at Nia Lee sa courtyard. Sa isip ng City Lord, mga alalahanin sa loob, at maraming dapat harapin sa labas. Habang naglalakad ang City Lord, may humakbang. Napatigil ang City Lord. Lumingon siya. Bakit ka nandito? Yehan. Ama, sir, may sasabihin po ako. Yehan. Ako ay, sabi ni Yehan. Ama, sir, palagi ninyong tinatrato akong mabuti na parang tunay kong kamag-anak. Kung hindi dahil sa inyo, malamang na namatay na ako sa gutom sa kalye. Ang utang na loob na ito ay hindi ko mababayaran, kahit kailangan kong isakripisyo ang sarili kong buhay, gagawin ko iyon. Yehan. Ako ay, umiling-iling si Yehan. Sabi pa ni Yehan. Naiintindihan ko po ng lubusan, wala akong balak makipaglaban para sa posisyon ng City Lord. Kahit palagi kong nagugustuhan si Zion, alam kong masyadong mababa ang aking katayuan para maging karapat-dapat sa kanya. Sabi ng City Lord, hindi mo kailangang maliitin ang sarili mo ng ganoon. Pambihira ang talento mo, sa takdang panahon, tiyak na maaabot mo ang Black Gold rank. Ang aking ama, si Yemo, ay isang karaniwang tao rin dati. At tungkol sa nararamdaman mo kay Zion, ngayon ko lang nalaman iyon.
pero dahil magkapatid kayo, sabi ni Yehan. Ama, sir, naiintindihan ko po. Handa akong umatras sa pakikipagkumpetensya para sa posisyon ng City Lord. Mula ngayon, magtutuon ako sa pagsasanay ko para hindi kayo mapahiya, at magsisikap akong maging kanang kamay ni Zion. Ama, sir, aalis na po ako ngayon. Napabuntong hininga ang City Lord. Sa isip niya, si Yehan ay mahusay sa lahat ng aspeto pero masyadong kalkulado siya. Sana maayos na niya ang sarili sa lalong madaling panahon. Ilang araw matapos ang piging, nagsimula ng makaranas ng malawakang pang-aapi ang pamilyang Sacred sa kamay ng pamilyang Snowwind. Hindi lang naapektuhan ang kanilang negosyo, kundi unti-unti ring natanggal ang mga miyembro ng pamilyang Sacred sa City Guard. Ang ibang mga pamilya, natural, ay hindi nang ahas na makialam. Sabi ng isang lalaking patilusang buhok. Wow! Narinig ko na nagplano ang pamilyang Sacred na maghimagsik para agawin ang posisyon ng City Lord, at nagkamali sila dahil sa pamilyang Snowwind. Sabi naman ng isa, hindi naman siguro, malamang mayroong hindi pagkakaunawaan sa kanilang mga pamilya, at ginagamit ng pamilyang Snowwind ang kanilang kapangyarihan para mang-api sa pamilyang Sacred. Sabi ng patriarch ng pamilyang Sacred. Mabilis silang kumilos, siguradong nakakuha ang pamilyang Snowwind ng mahahalagang impormasyon mula kay Shen Min. Ang basura na iyon, kung alam ko lang na mangyayari ito, natay ko na sana siya. Hindi ganoon kadali ang pagdaye sa akin. Shen Wei, simula ngayon, putulin mo ang lahat ng pakikipag-ugnayan sa Dark Guild. Walang ebidensya, wala nang magagawa sa atin ang pamilyang Snowwind. Naiintindihan ko, Patriarch. Tumawa ang Patriarch. Hahayaan natin silang magkagulo ng magkagulo sa ngayon. Bumalik sa Holy Orchid Institute Genius Class. Nagsimula na ang klase. Lunch show. Sabi ng kalbo. Narinig ko na pinalitan na ang mga basic techniques na ibinigay ng Holy Orchid Institute ng mga bagong techniques na ibinigay ng pamilyang Snowwind. Parang nakita daw nila iyon sa isang kayamanan, at mas malakas kaysa sa mga ginamit natin dati. Sabi ng isa, parang masyadong maganda para maging totoo. Lahat ito dahil sa kanya. Sabi ng kalbo, iyan ang sinabi ng aking tiyuhin. Napatawa na lang ang ating bida. Nagsalita ang isang lalaking mahaba ang buhok na naka-orange. Hey, kapatid, ikaw rin ba ay mula sa Genius Class? Napansin ni Lee. Sa isip niya, nagulat ako. Sabi niya, ikaw ba? Sumagot ang alalay ng lalaki. Hindi mo ba alam kung sino siya? Proud na pagpapakilala ng alalay na lalaki. Ito si Young Master Long Yu ng pamilyang Oilan, na nasa 5-star bronze rank na. Kahit sa Genius Class, siya ay isang super genius na nasa top 10. Sa isip ni Lee, siya ay mula sa isa sa 17 dakilang pamilya, at hindi rin masama ang kanyang talento. Sabi ni Long Yu, baguhan ka sa Genius Class, tama ba? Gusto mo bang sumama sa akin? Tiningnan lang ito ng ating bida. Sabi niya, ikaw ay mula sa pamilyang Oilan, pero hindi mo alam kung sino ako. Sa isip ng lalaking ito, matapos marinig kung sino ako, hindi siya natakot at naging mas dominante pa. Maaaring mayroon siyang mas malakas na suporta. Sabi ni Lee, hindi ka ba nakapunta sa piging sa mansyon ng City Lord? Anong pamilya ka? Sabi ni Lee, hindi ka karapat-dapat na malaman. Nagtanong siya, sino ang sinusunod mo? Yi Hong? Shen Fei, Chen Linjian. Sa isip nito, binanggit niya lang ang 3 malalaking pangalan ng ganoon kadali. Sumagot ang lalaki, sinusunod ko si Boss Chen Linjian. Sabi ni Lee, habang tumatayo, hindi masama, may magandang kinabukasan ka. Tinapik ni Lee sa balikat ang lalaki. Sa susunod na makita ko si Young Master Chen, maglalagay ako ng magandang salita para sa iyo. Nagulat ang lalaki. Naglakad ng dirdiretso si Lee. Habang nakatingin ang dalawa. At dito nagtatapos ang kabanata.
Maraming salamat po.